How to become people magnet. Kapag iniisip natin ang mga taong tinatawag na people magnet, madalas pumapasok sa isip natin ang mga personalidad na kahit saan sila pumunta, parang may natural na hatak. Hindi sila kailangang magsalita ng malakas. Hindi sila kailangang magpakitang gilas. Pero may kakaibang aura silang dala. Parang may invisible force na nagtutulak sa mga tao na lumapit, makinig, at makisama sa kanila. At kung tutusin, hindi ito tungkol sa pagiging sikat, mayaman, o makapangyarihan. Ang pagiging people magnet ay mas malalim kaysa sa panlabas na anyo. Isa itong kombinasyon ng ugali, mindset, at paraan ng pakikitungo sa kapwa na pwedeng matutunan at mahasa ng kahit sino sa atin. Kung handa ka na, simulan na natin. Kung tatanungin natin ang sarili natin, bakit ba natin gustong maging people magnet? Simple lang, dahil sa bawat aspeto ng buhay, mula sa trabaho hanggang relasyon, mula sa negosyo hanggang komunidad, mas nagiging magaan at mas matagumpay ang landas kapag marunong tayong kumonekta sa tao. Ang mga oportunidad ay dumadaloy sa mga taong marunong makisama. Ang tiwala ay mas madaling ibigay sa mga taong may natural na karisma. At ang respeto ay mas mabilis na nakukuha ng mga taong marunong magdala ng sarili. Kaya kung gusto nating umangat, kung gusto nating magtagumpay, kung gusto nating mag-iwan ng marka sa mundo, kailangan nating matutunan kung paano maging magnet ng tao. Pero paano nga ba nagsisimula ang lahat? Ang unang hakbang ay palaging nasa loob. Hindi natin pwedeng pilitin ang iba na mahalin tayo, igalang tayo, o lapitan tayo kung sa sarili natin ay hindi pa buo ang ating pagkatao. Ang pagiging people magnet ay hindi tungkol sa pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa pagsusuot ng maskara para lang magustuhan ng iba. Ang tunay na magnetism ay nagsisimula sa authenticity. Kapag totoo tayo sa sarili natin, kapag hindi tayo nahihiya sa kung sino tayo, doon nagsisimula ang natural na hatak. Dahil ramdam ng tao ang sincerity. Ramdam nila kung genuine ang isang tao o kung peke lang ang ipinapakita. Isipin mo ang isang kaibigan na palaging nagpapanggap na masaya kahit halatang may dinadala. Kapag nakikita natin siya, parang may barrier. Hindi natin maramdaman ang tunay niyang emotion. At dahil doon, hindi tayo ganap na kumokonekta. Pero isipin mo naman ang isang tao na bukas sa kanyang kahinaan, marunong umamin kapag nahihirapan, at hindi natatakot ipakita ang kanyang tunay na sarili. Mas madali tayong naaakit sa ganoong tao dahil nakikita natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay palaging may magnetism. Kapag nagsimula na tayo sa authenticity, ang susunod na hakbang ay ang energy na dala natin. Ang energy ay hindi nakikita pero nararamdaman. Kapag pumasok ka sa isang kwarto na puno ng tao, bago ka pa magsalita, bago ka pang ngumiti, ramdam na ng iba ang energy mo. Kung dala mo ay negatibo, kung dala mo ay reklamo, kung dala mo ay galit, mararamdaman iyon ng lahat. Pero kung dala mo ay positibo, kung dala mo ay excitement, kung dala mo ay malasakit, agad ding naaapektuhan ang paligid. Kaya kung gusto nating maging people magnet, kailangan nating bantayan ang energy na dala natin sa bawat situation. Hindi ibig sabihin na kailangan nating maging masayahin palagi. Ang pagiging people magnet ay hindi pagiging clown na laging nagpapatawa. Ang ibig sabihin nito ay marunong tayong magdala ng energy na nakakaangat sa iba. Kapag may kausap tayong nahihirapan, marunong tayong magbigay ng comfort. Kapag may kausap tayong masaya, marunong tayong makisabay sa saya. Kapag may kausap tayong nangangailangan ng tulong, marunong tayong magbigay ng suporta. Ang energy na ito ay hindi palaging high, pero palaging aligned sa pangangailangan ng tao sa harap natin. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang aspeto, ang pakikinig. Kung gusto nating maging magnet ng tao, kailangan nating matutong makinig ng tunay. Hindi yung pakikinig na naghihintay lang ng pagkakataon para magsalita. Hindi yung pakikinig na kunwari lang. Ang tunay na pakikinig ay pagbibigay ng buong atensyon.
Kapag may kausap tayo, ibinibigay natin ang ating mata, ating tainga at ating puso. Ramdam ng tao kapag pinapakinggan sila. Ramdam nila kapag may nakikinig na hindi nanghuhusga, hindi nagmamadali, at hindi nag-iisip ng sagot habang nagsasalita pa sila. At kapag naramdaman nila iyon, mas lalong naaakit sila sa atin. Isipin mo ang isang tao na palaging busy, palaging nakatingin sa cellphone, palaging nagmamadali. Kapag kausap mo siya, parang wala siyang oras para sa iyo. Natural lang na hindi tayo naaakit sa ganoong tao. Pero isipin mo naman ang isang tao na kahit saglit lang, ibinibigay ang buong atensyon sa iyo. Kahit simpleng kwento mo, nakikinig siya ng buo. Kahit simpleng hinaing mo, pinapakinggan niya ng walang panghuhusga. Ang ganitong tao ay nagiging magnet dahil sa simpleng pakikinig. Bukod sa pakikinig, mahalaga rin ang paraan ng pagsasalita. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Maaari itong magtulak ng tao palapit sa atin o maaari itong magtulak palayo. Kaya kung gusto nating maging people magnet, kailangan nating maging maingat sa mga salitang ginagamit natin. Hindi ibig sabihin na kailangan nating maging sobrang eloquent o sobrang galing magsalita. Ang ibig sabihin nito ay marunong tayong magsalita ng may respeto, may malasakit, at may positivity. Kapag ang mga salita natin ay nagbibigay ng inspiration, na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng clarity, mas lalong naaakit ang tao sa atin. Ngunit hindi lang salita ang mahalaga. Ang body language ay kasing lakas ng salita. Ang simpleng ngiti ay pwedeng magbago ng buong mood ng kausap natin. Ang simpleng eye contact ay pwedeng magbigay ng pakiramdam ng connection. Ang simpleng pagtango ay pwedeng magbigay ng assurance na nakikinig tayo. Kaya kung gusto nating maging people magnet, kailangan nating matutong gamitin ang ating katawan bilang instrumento ng connection. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Hindi ito tungkol sa pagiging rehearsed. Ito ay tungkol sa pagiging natural at bukas. At syempre, hindi mawawala ang isa sa pinakamahalagang aspeto, ang malasakit. Ang mga taong magnet ay hindi lang magaling magsalita, hindi lang magaling makinig, hindi lang magaling magdala ng energy. Sila ay may tunay na malasakit sa kapwa. Kapag nakikita ng tao na genuine ang ating concern, mas lalong naaakit sila sa atin. Hindi ito pwedeng pekein, dahil ramdam ng tao kung ang malasakit ay totoo o hindi. Kapag tumulong tayo, hindi dahil may kapalit, kundi dahil gusto nating makatulong, doon nagsisimula ang magnetism. Kung iisipin natin, lahat ng ito ay bumabalik sa isang simpleng prinsipyo, ang pagiging tao. Ang pagiging people magnet ay hindi pagiging superhuman. Hindi ito pagiging perpekto. Ito ay pagiging tunay na tao na marunong kumonekta sa kapwa. At kapag natutunan natin ito, mas nagiging magaan ang lahat. Mas nagiging masaya ang mga relasyon. Mas nagiging matagumpay ang mga proyekto. Mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Ngayon isipin natin ang mga taong kilala natin na parang magnet. Ano ang meron sila? Hindi ba't kadalasan sila ay mga taong marunong magbigay ng oras, marunong magbigay ng energy, marunong magbigay ng malasakit? Hindi sila palaging pinakamatalino, hindi sila palaging pinakamayaman, hindi sila palaging pinakasikat. Pero sila ang mga taong gusto nating makasama. At iyon ang tunay na magnetism. Kung gusto nating maging ganoon, kailangan nating magsimula sa malilit na bagay. Kapag may kausap tayo, ibigay natin ang buong atensyon. Kapag may pagkakataon tayong tumulong, gawin natin ng walang kapalit. Kapag may pagkakataon tayong magbigay ng positivity, huwag tayong mag-atubili. Kapag natutunan natin ang mga simpleng bagay na ito, unti-unti tayong nagiging magnet ng tao. At habang ginagawa natin ito, mapapansin natin na unti-unti ring nagbabago ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa atin. Kapag mas nararamdaman nila ang authenticity, energy, pakikinig, malasakit, at positivity na dala natin, mas nagiging madali para sa kanila na magtiwala. At sa sandaling makuha natin ang tiwala ng tao,
doon nagsisimula ang mas malalim na koneksyon. Ang tiwala ay parang invisible bridge na nag-uugnay sa dalawang tao. Kapag matibay ang tulay na iyon, mas madali tayong makatawid sa puso at isip ng iba. Ngunit hindi natatapos ang pagiging people magnet sa unang impression. Oo, mahalaga ang unang dating, pero mas mahalaga ang consistency. Ang mga tao ay hindi naakit sa isang tao dahil sa isang beses lang na pakikipag-usap. Naaakit sila dahil sa paulit-ulit na karanasan ng positibong energy, ng malasakit, ng authenticity. Kaya kung gusto nating maging tunay na magnet, kailangan nating maging consistent. Hindi pwedeng ngayon mabait tayo, bukas suplado na. Hindi pwedeng ngayon nakikinig tayo, bukas wala na tayong oras. Ang consistency ang nagtatayo ng reputation. At ang reputation ang nagiging foundation ng magnetism. Isipin natin ang mga taong kilala sa komunidad na palaging nandyan para tumulong. Hindi lang sila tumutulong minsan, kundi palagi. Hindi lang sila nakikinig minsan, kundi palagi. Hindi lang sila nagbibigay ng positivity minsan, kundi palagi. Kaya sila nagiging magnet. Dahil alam ng tao na kahit kailan, pwede silang lapitan. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng consistency. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang aspeto na madalas nakakaligtaan, ang humility. Ang mga taong magnet ay hindi palaging bida. Hindi sila palaging nasa spotlight. Sa katunayan, kadalasan, sila ay marunong magbigay ng spotlight sa iba. Kapag may achievement ang kaibigan, sila ang unang nag-celebrate. Kapag may magandang ideya ang kasama, sila ang unang nagbibigay ng credit. Kapag may pagkakataon na ipakita ang galing ng iba, sila ang unang nagbubukas ng pinto. Ang humility ay isa sa pinakamalakas na magnet ng tao. Dahil walang mas nakakaakit kaysa sa isang taong may kakayahan, pero marunong magpakumbaba. At syempre, hindi mawawala ang humor. Ang mga taong magnet ay marunong magdala ng tawa. Hindi ibig sabihin na kailangan nilang maging komedyante. Ang ibig sabihin nito ay marunong silang magbigay ng lightness sa situation. Kapag masyadong mabigat ang usapan, marunong silang magbigay ng konting biro para gumaan ang mood. Kapag masyadong seryoso ang paligid, marunong silang magbigay ng konting saya para maging balanse. Ang humor ay hindi lang tungkol sa pagpapatawa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pahinga sa puso at isip ng tao. At kapag marunong tayong magbigay ng ganoong pahinga, mas lalong naaakit ang tao sa atin. Ngunit higit sa lahat, ang pagiging people magnet ay nakaugat sa respeto. Ang respeto ay hindi lang tungkol sa pakikitungo sa matatanda o sa mga nakakataas. Ang respeto ay tungkol sa pakikitungo sa lahat ng tao, anuman ang kanilang estado, anuman ang kanilang pinagmulan, anuman ang kanilang sitwasyon. Kapag marunong tayong magbigay ng respeto sa lahat, mas lalong naaakit ang tao sa atin. Dahil ramdam nila na hindi natin sila hinuhusgahan, hindi natin sila minamaliit, hindi natin sila binabaliwala. Ang respeto ay isa sa pinakamalakas na magnet ng tao. Kung iisipin na natin, lahat ng aspeto ng pagiging people magnet ay bumabalik sa simpleng prinsipyo, ang pagmamahal sa kapwa. Kapag mahal natin ang tao, kapag marunong tayong magbigay ng oras, ng energy, ng malasakit, ng respeto, ng positivity, natural na naaakit sila sa atin. Hindi natin kailangang pilitin. Hindi natin kailangang magpanggap. Ang pagmamahal ay natural na magnet. Ngayon, paano natin ito maisa sa buhay sa araw-araw? Una, magsimula tayo sa sarili. Kapag gumising tayo sa umaga, tanungin natin ang sarili natin. Anong energy ang gusto kong dalhin ngayon? Gusto ko bang magdala ng positivity? Gusto ko bang magdala ng malasakit? Gusto ko bang magdala ng respeto? Kapag malinaw sa atin ang energy na gusto nating dalhin, mas madali itong may sa buhay. Pangalawa, mag-practice tayo ng pakikinig. Kapag may kausap tayo, ibigay natin ang buong atensyon. Iwasan natin ang cellphone. Iwasan natin ang pagmamadali. Ibigay natin ang ating mata,
tainga, at puso. Kapag natutunan natin ito, mas lalong naaakit ang tao sa atin. Pangatlo, mag-practice tayo ng positivity sa salita. Kapag may pagkakataon tayong magbigay ng inspirasyon, gawin natin. Kapag may pagkakataon tayong magbigay ng pag-asa, gawin natin. Kapag may pagkakataon tayong magbigay ng clarity, gawin natin. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Gamitin natin ito para maging magnet. Pang-apat, mag-practice tayo ng body language na bukas at natural. Ngumiti tayo. Magbigay tayo ng eye contact. Magbigay tayo ng assurance sa simpleng pagtango. Ang mga simpleng bagay na ito ay malakas na magnet. Panglima, mag-practice tayo ng malasakit. Kapag may nangangailangan ng tulong, tumulong tayo. Kapag may nangangailangan ng comfort, magbigay tayo. Kapag may nangangailangan ng suporta, magbigay tayo. Ang malasakit ay hindi kailangang malaki. Kahit simpleng bagay, malakas na magnet. At panguli, mag-practice tayo ng respeto. Kapag may kausap tayo, tratuhin natin sila ng pantay. Huwag natin silang husgahan. Huwag natin silang maliitin. Huwag natin silang balewalain. Ang respeto ay palaging magnet. Kapag natutunan natin ang lahat ng ito, unti-unti tayong nagiging people magnet. At kapag naging people magnet tayo, mas nagiging magaan ang lahat. Mas nagiging masaya ang mga relasyon. Mas nagiging matagumpay ang mga proyekto. Mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Ngunit tandaan natin, ang pagiging people magnet ay hindi destination. Hindi ito isang bagay na makukuha natin at tapos na. Ito ay isang journey. Araw-araw kailangan nating magsanay. Araw-araw kailangan nating mag-practice. Araw-araw kailangan nating magbigay ng energy, ng malasakit, ng respeto, ng positivity. At habang ginagawa natin ito, mas lalong lumalakas ang ating magnetism. Isanay mo din, Beefs, ang pagiging people magnet ay hindi lang para sa sarili natin. Oo, makakatulong ito sa ating career, sa ating negosyo, sa ating relasyon. Pero higit pa doon, makakatulong ito sa komunidad. Kapag mas maraming people magnet, mas nagiging magaan ang mundo, mas nagiging masaya ang mga tao, mas nagiging mas maganda ang ating lipunan. Kaya kung gusto nating mag-iwan ng marka sa mundo, kung gusto nating magbigay ng contribution, kung gusto nating maging bahagi ng pagbabago, magsimula tayo sa pagiging people magnet. Dahil sa bawat ngiti na ibinibigay natin, may isang taong gumagaan ang araw. Sa bawat pakikinig na ibinibigay natin, may isang taong nakakaramdam ng halaga. Sa bawat malasakit na ibinibigay natin, may isang taong nakakaramdam ng pag-asa. Sa bawat respeto na ibinibigay natin, may isang taong nakakaramdam ng dignidad. At sa bawat positivity na ibinibigay natin, may isang taong nakakaramdam ng inspirasyon. At kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng iyon, doon natin makikita ang tunay na kapangyarihan ng pagiging people magnet. Hindi lang ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa lahat ng tao sa paligid natin. Ito ay tungkol sa komunidad. Ito ay tungkol sa mundo. Kaya simula ngayon, gawin natin ang commitment na maging people magnet. Hindi dahil gusto nating sumikat. Hindi dahil gusto nating maging bida. Kundi dahil gusto nating magbigay ng halaga. Gusto nating magbigay ng inspirasyon. Gusto nating magbigay ng malasakit. Gusto nating magbigay ng respeto. Gusto nating magbigay ng positivity. At kapag ginawa natin ito, makikita natin ang pagbabago. Makikita natin na mas maraming tao ang lumalapit sa atin. Mas maraming tao ang nagtitiwala sa atin. Mas maraming tao ang naaakit sa atin. At higit sa lahat, mas maraming tao ang naaapektuhan ng ating presensya. At iyon ang tunay na sukatan ng pagiging people magnet. Hindi lang kung gaano karami ang lumalapit sa atin, kundi kung gaano karami ang nagbabago dahil sa atin. Kapag ang energy natin ay nakakapagbigay ng inspiration, kapag ang authenticity natin ay nakakapagbigay ng lakas ng loob, kapag ang malasakit natin ay nakakapagbigay ng pag-asa,
At kapag ang respeto natin ay nakakapagbigay ng dignidad, doon natin makikita na ang magnetism ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming kaibigan o tagasunod. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tunay na epekto sa buhay ng tao. At kung tutuusin, lahat tayo ay may kakayahang maging people magnet. Hindi ito talento na iilan lang ang meron. Hindi ito regalo na ipinanganak lang sa piling tao. Ito ay kasanayan na pwedeng matutunan, pwedeng i-practice, pwedeng paunlarin. Kapag araw-araw nating pinipili ang authenticity, ang positivity, ang malasakit, ang respeto, ang pakikinig at ang humility, unti-unti tayong nagiging magnet ng tao. Ngayon, isipin natin ang epekto nito sa mas malaking larawan. Kapag sa trabaho, tayo ay magnet ng tao, mas nagiging madali ang collaboration. Mas nagiging magaan ang teamwork. Mas nagiging masaya ang environment. Kapag sa negosyo, tayo ay magnet ng tao, mas nagiging madali ang pagbebenta. Mas nagiging madali ang pagbuo ng relasyon sa kliyente. Mas nagiging madali ang pagkuha ng tiwala. Kapag sa pamilya, tayo ay magnet ng tao, mas nagiging masaya ang bonding. Mas nagiging mas matibay ang relasyon. Mas nagiging mas makabuluhan ang bawat sandali. At kapag sa komunidad, tayo ay magnet ng tao, mas nagiging masaya ang kapitbahayan. Mas nagiging mas magaan ang pagtutulungan. Mas nagiging mas maganda ang lipunan. Kaya kung tutuusin, ang pagiging people magnet ay hindi lang para sa sarili. Ito ay para sa lahat. Kaya simula ngayon, gawin natin ang commitment na araw-araw, pipiliin natin ang authenticity, pipiliin natin ang positivity, pipiliin natin ang malasakit, pipiliin natin ang respeto, pipiliin natin ang humility, pipiliin natin ang pakikinig. At habang paulit-ulit nating pinipili ang mga ito, mas lalong lumalakas ang ating magnetism. At sa huli, tandaan natin na ang pagiging people magnet ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang followers natin sa social media. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang humahanga sa atin. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang pumapalakpak sa atin. Ang pagiging people magnet ay tungkol sa kung gaano karami ang nagbabago dahil sa atin. Kung gaano karami ang gumagaan ang araw dahil sa atin. Kung gaano karami ang nakakaramdam ng pag-asa dahil sa atin. Kung gaano karami ang nakakaramdam ng dignidad dahil sa atin. At kapag iyon ang naging sukatan natin, makikita natin na ang pagiging people magnet ay hindi lang isang kasanayan. Ito ay isang misyon. Isang misyon na magbigay ng inspirasyon, ng malasakit, ng respeto, ng positivity, ng authenticity, ng humility, at ng pakikinig sa lahat ng tao sa paligid natin. At kapag tinanggap natin ang misyon na iyon, makikita natin ang pagbabago. Makikita natin na mas maraming tao ang lumalapit sa atin. Mas maraming tao ang nagtitiwala sa atin. Mas maraming tao ang naaakit sa atin. At higit sa lahat, mas maraming tao ang nagbabago dahil sa atin. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng pagiging people magnet. Hindi lang ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa lahat ng tao sa paligid natin. Ito ay tungkol sa komunidad. Ito ay tungkol sa mundo. Kaya simula ngayon, gawin natin ang commitment na maging people magnet. Hindi dahil gusto nating sumikat. Hindi dahil gusto nating maging bida. Kundi dahil gusto nating magbigay ng halaga. Gusto nating magbigay ng inspirasyon. Gusto nating magbigay ng malasakit. Gusto nating magbigay ng respeto. Gusto nating magbigay ng positivity. At kapag ginawa natin ito, makikita natin ang pagbabago. Makikita natin na mas maraming tao ang lumalapit sa atin. Mas maraming tao ang nagtitiwala sa atin. Mas maraming tao ang naaakit sa atin. At higit sa lahat, mas maraming tao ang nagbabago dahil sa atin. At sa huli, iyon ang tunay na sukatan ng pagiging people magnet. Hindi lang kung gaano karami ang lumalapit sa atin, kundi kung gaano karami ang nagbabago dahil sa atin. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this,
mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.